Hi mga Mars, isang tipid na ulam muna ang lulutuin natin ngayon. At bukod sa tipid lang ito sa sangkap ay napaka-healthy rin nito mga mare. Napakadali lang gawin at wala naman ibang masyadong sangkap ang ating kakailanganin. Pwede po itong pang-ulam at pwede rin naman na pang-merienda or kaya ay papak-papakin lang kasi masarap din siya na parang kutkutin. Madali lang at umpisahan na natin. Bali, ang una natin gagawin ay hihiwain natin ng maliliit yung ating gulay. Yan po ay kangkong lamang at pinitas ko lang din dito sa aming bakuran. Bali, kailangan ay medyo maliliit ang paghihiwa natin dito. Kung susubukan nyo ito mga mare ay pwede kayong magdagdag ng iba pang gulay kagaya ng grated na carrot o kaya naman ay yung dahon ng malunggay. Basta hiwain nyo lang din ito ng pino. Pagkatapos na mahiwa yung ating gulay ay naghiwa rin ako dito ng siling panigang para medyo spicy yung gagawin nating ulam for today's video. Pero kung ayaw nyo naman ng spicy ay skip nyo na lang po itong siling green. Bali, kailangan hiwain lang din ito natin ng maliliit. Pero dapat ang ilalagay ko talaga dito is yung siling labuyo. Kaya lang naubusan ako. Kaya ito na lang ang nailagay ko. Pero okay din naman siya dahil hindi nga siya naging maanghang masyado. So ito na nga, hinugasan ko uli yung kangkong na yon. Pagkatapos ay sinala. Then ipapakulo muna natin ito at isinabay ko na nga ang siling green na hiniwa natin. Konting kulo lang ito mga Mars kasi masyado namang malalaga. Then ay i-strain natin ito para matanggal yung tubig niya. Kapag nasala na natin ito ay ilalagay na natin sa isang lagayan at dito ay lalagyan na natin ng iba pang mga sangkap. Konti lang yung mga sangkap na nilagay ko dito at hindi naman masyado natin pinahirapan ang ating sarili dahil tipid version nga yung ulam na gagawin natin. At ito na nga, nilagyan ko lang siya ng 3 pirasong kalamansi para pambalansidan ito ng lasa, pantanggal dun sa lansa na ilalagay natin na itlog. So, ayan na nga, bali, ang nailagay nating itlog dito is 4 na piraso. Tapos, syempre, para sumarap ang ating lulutuin, ay naglalagay tayo ng mga pampalasa. Tinimplahan ko lang yan ng asin, paminta, at isang seasoning. Nasa atin na yun kung gaano karami at nasa atin na rin kung ano yung sa tingin natin isasarap yung ating niluluto. Pagkatapos ito, ang huli nating ilalagay ay cornstarch. Tantiameter na lang ang gagawin natin dito. Basta ma-achieve na natin yung tamang consistency, ay okay na po yun. Tapos, ay halu-haluin lang natin ito ng mabuti hanggang sa magsama yung mga sangkap. Kapag okay na po ito ay magpapainit na tayo ng mantika sa kawali. Pagka mainit naman na ay maglalagay lang tayo. Depende sa dami na gusto natin. Pero mga Mars, ang tip ko po sa inyo dapat medyo nipisan lang po natin yung ilalagay nating mixture para maging crispy po yung kalalabasan ng ating pinipritong recipe na to. Bali dito ay piprituhin natin siya sa magkabilang side mga Mars hanggang sa mag-golden brown na siya at sa tingin natin ay crispy na siya. So kapag okay na yan ay hahanguin na natin at saka ilalagay natin sa isang strainer o kaya lalagyan natin ng tissue para ma-absorb na mabuti yung excess na mantika. At kapag naprito na natin ito, bali ito na ang ating finished product mga Mars. Bali, sa recipe natin na ito, nakagawa ako ng 15 pieces na ganito siya kalalaki. O diba mga Mars, sabi ko sa inyo pwedeng-pwede na natin itong pang-ulam. Ang magandang sausawan nito is yung ketchup o kaya ay suka na may sili. Ayan, makakaraos na tayo sa isang meal mga Mars, o diba? At ito na nga, titikman natin yung ating ginawang ulam for today's video. At wala akong masabi mga mare, masarap siya, crispy, at saka sakto lang din yung mga nilagay nating pampalasa. Bali sa pagtitimpla po ay kayo na talaga ang bahala dito. Pwede po kayong mag-add ng iba pang mga sangkap, pwede nyo siyang lagyan ng pork giniling o kaya ay corned beef siguro pwede rin, pero dahil nga sa tipid version yung gagawin natin, kaya ito lang talaga yung mga main ingredients na nilagay natin at talagang pwede na itong maging pang-ulam natin o kaya pwede rin siyang merienda mga Mars kasi nung pinapak ko to is parang okay din sa akin kahit wala siyang rice. So paano mga Mars, sana subukan nyo rin ito lalo na kung nahihirapan na talaga tayong mag-isip ng uulamin natin na healthy, mura at masarap. Try nyo itong gawin mga Mars at tiyak kung magugustuhan nyo po ito. Thank you for watching. See you on my next vlog. Bye-bye!